ano ba to? Martial law ba ang Pilipinas na may blockade ka sa Senado at saka naka-lockdown ng Senado dahil sa gusto nilang arestuhan si Bato pero wala namang bearing pala at this time. Kahit kinonfirm ng ICC, walang bearing pa rin yan kasi wala ka namang arrest warrant from the local court, from a local court. And at the same time, walang sinasabi ang Interpol as sinasabi nga ni John Vic. So ano to? Ano to? And this is under Marcos Jr. And at the same time, ang tanong ko rin at tanong ng maraming Pilipino, why is it that it's Trillanes ang may hawak ng ICC arrest warrant? Ano ang role ni Trillanes? Official ba siyang ano ba yung kanyang official designation for him to even have this warrant of arrest ng ICC? Bakit siya yung may hawak? At in a way, bakit siyang sinusunod ng NBI or bakit parang synchronized na move ang NBI sa moves ni Trillanes sa Senado? Parang kasi nandun sila kanina eh. So ano to? Yun yung malaking tanong. And at the same time, yung sinasabi namang ang issue talaga dito, is it an issue of bato? No, I don't think so. I think this is already an issue of the sovereignty of the country and interdependence. So, asan si BBM? Anong ginagawa ni BBM para iayusin ang gulong ito? Kasi at the end of the day, he's the president. Nagkakagulo ang Pilipinas dahil lang sa hindi maayos na proseso at walang due process at ang mga nangyayari against Senator Bato. Ano ba ang nangyayari sa Marcos administration? Asan si Marcos Jr.? Presidente siya, dapat ayusin niya to at iwasan niya magkaroon ng constitutional crisis between the executive and the legislative branch. Normal ba itong ginagawa ng ICC na parang ang turing ng ating mga kababayan, lalo na ang mga supporter ng mga Duterte, supporter ni Senador Ronald Bato de la Rosa, na parang panlilin lang kasi sinikreto pa nila, matagal nang nabunyag, sinasabi ng mga local authorities natin dito, mga local officials, na meron ng arrest warrant. Kaya nga, nagtago ang senador, no? Dahil gusto niya na sumunod sa due process, tapos itinanggi ng ICC. Tapos meron na namang umugong, muli na namang itinanggi. Tapos eto, meron niyang arrest warrant in November 2025 pa, Prof. Yun na nga, ang hindi ko maintindihan. November 2025 pa pala ang arrest warrant against Senator Bato ng ICC. At ang sabi, nakasil pa siya at na-release na. So, ngayon ang tanong, ang unang tanong kasi dyan, aware ba ang gobyerno ni BBM? And it seems na aware. Kasi si Trillanes may hawak siya ng kopya ng authentic na arrest warrant. Now, ang tanong, why do you have to do this? Ano to? Ngayon nila nilabas dahil mayroong nangyaring change of leadership sa Senado. Gusto nilang arestuhin si Bato na pumunta doon para makaboto, which is kanya namang rightful rights naman ni Bato yun bilang senador. On the other hand naman, ano yung rationale behind sa pagtatago nila ng tinatawag mong arrest warrant na November 2025 pa ang release. At saka pangalawa, ang tanong kasi diyan, may due process yan. So, ibig sabihin, ipapadaan pa yan sa local courts mo. At ang sinasabi ni John Vic na pag walang Interpol din na coordination and at the same time, walang arrest warrant na nanggagaling sa korte, local courts, hindi mo pwedeng i-implement ang tinatawag mong ICC warrant of arrest. Pero wala naman at the moment. So, bakit kailangan na magkagulo sa Senado at bakit kailangan gawing parang Strait of Hormuz ang Senado na may blockade different parts ng Senado, may blockade ka ng DNBI, andyan ang PNP mo, syempre ang mga supporters ni Bato nandun din, and the same time, ang supporters na going against Bato at pushing for ICC arrest is nandun din. So why do we have to have this kind of political instability in the country when in fact, idaan nila sa masusing proseso yung 2025 na issued na ICC arrest against Bato. Kung mayroon nga ba yung due process o wala. And at the same time, hindi ganito yung sitwasyon natin na ano ba to? Martial law ba ang Pilipinas na may blockade ka sa Senado at saka naka-lockdown ng Senado dahil sa gusto nilang arestuhan si Bato pero wala namang bearing pala at this time. Kahit kinonfirm ng ICC, walang bearing pa rin yan kasi wala ka namang
arrest warrant from the local court, from a local court. And at the same time, walang sinasabi ang Interpol, sinasabi nga ni John Vic. So ano to? Ano to? And this is under Marcos Jr. And at the same time, ang tanong ko rin, at tanong ng maraming Pilipino, why is it that it's Trillanes ang may hawak ng ICC arrest warrant? Ano ang role ni Trillanes? Official ba siyang ano ba yung kanyang official designation for him to even have this warrant of arrest ng ICC? Bakit siya yung may hawak? At in a way, bakit siyang sinusunod ng NBI, or bakit parang synchronized na move ang NBI at sa moves ni Trillanes sa Senado? Parang kasi nandun sila kanina eh. So ano to? Yun yung malaking tanong. And at the same time, yung sinasabi namang ang issue talaga dito, is it an issue of bato? No, I don't think so. I think this is already an issue of the sovereignty of the country and interdependence. Kasi kapag ang mga sinasabi din na kailangan protektahan ng Senado, protektahan si Bato bilang isang senador, kasi hindi na yan issue ni Bato, issue yan ng Pilipinas. Hanggang saan ba nagtatapos ang tinatawag mong clout ng ICC sa isang bansa tulad ng Pilipinas? Kasi technically, we're not part anymore of the Rome Statute. So ibig sabihin, jurisdiction-wise, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas na. So ano ang nangyayaring ito? Bakit alam mo yun, yung ang gulo-gulo, tapos yung ICC warrant of arrest naman pala, wala pang bearing yan at this time, domestically speaking. Kasi wala kang ang basihan, kasi wala ka namang local courts issuing a warrant of arrest against Bato. So, bakit kailangan magtago ni Bato in the very first place? Yun din ang tanong ko, why is it that Senator Bato has to go, well, naiintindihan ko si Senator Bato, hindi ko siya sinisisi, pero ang sinasabi ko lang, bakit kailangan umabot si Senator Bato sa kanyang sa punto na kailangan niya magtago at tumakbo at maging sugatan para lang makarating sa Senado, na kung saan it is right as a senator to attend session in the Senate, because that is part of his responsibility. He was voted by the Filipino people to be in the Senate. So ito yung mga usapin na ang gulo na makikita mong tinatanong ng mga Pilipino, and even I, nagugulan ako na bakit tayo aabot sa ganito na sitwasyon sa Pilipinas. At alam mo, ang isang danger dyan sa nangyayaring lockdown sa Senado, at the same time, yung mga blockade ng NBI at saka PNP, at syempre ang gulo ng Senado. Alam mo, ang Senado na yan, ang sitwasyon ng Senado, naaalala ko, ang nangyari sa Davao, sa KOJC. It's exactly similar at the moment. Ang tanong ko lang, why it has to happen this way? Kasi to be very frank, magkakaroon ka dyan ng constitutional, tawag nito constitutional issue, crisis. Kasi magkakaroon ka talaga, kasi executive as against the legislative yan eh. Kasi PNP, NBI is under the executive branch. It's under BBM branch. Ang Senado is under legislative yan eh. So magkakaroon ka ng constitutional crisis dyan eh. So ang tinatanong ko, asan si BBM? Anong ginagawa ni BBM para iayusin ang gulong ito? Kasi at the end of the day, he's the president. Nagkakagulo ang Pilipinas dahil lang sa hindi maayos na proseso at walang due process at ang mga nangyayari against Senator Bato. So ito yung problema ngayon. So ako, parang sa akin, ang impression ko, looking at the country at the moment from afar, parang ang gulo. Bakit kailangan umabot tayo sa ganitong sitwasyon? Na this is not good for the country. As in, ang ekonomiya natin, nakita ko kanina, bumagsak na naman ang investment sa Pilipinas, foreign investment, ng roughly around 35%. With this political instability, it would go down further. So, sabi ko, ano ba ang nangyayari sa Marcos administration? Asan si Marcos Jr.? Presidente siya, dapat ayusin niya to at iwasan niya magkaroon ng constitutional crisis between the executive and the legislative branch. Hawak niya ang NBI at ang PNP eh. Under his command yan eh. Executive yan eh. So yun yung nakakainis. Medyo naiirita lang ako ng konti kasi kanina pa ako nagmo-monitor ng mga nangyayari sa ating bayan. Kaya medyo hype ako ng konti.